Magandang araw, narito ang latest update natin sa super typhoon na si Nando at sa pinag-ibayong habagat base sa ating tropical cyclone bulletin na ipinalabas kaninang alas 11 ng umaga, ganun din ang ating weather advisory. So makikita po natin dito sa ating latest satellite image animation na patuloy nga ang paglapit ng super typhoon na si Nando dito sa may bandang Northern Luzon area. At kaninang alas 10 ng umaga, ang sentro nito or mata ng bagyong si Nando ay tinatayang nasa layong 535 kilometers ang layo silangan ng Tuguegarao City. Taglay ni Nando ang lakas ng hangin na umabot hanggang 185 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin naman aabot hanggang 230 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong Pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Bagamat napakalayo pa ng sentro ng bagyong si Nando sa kalupan ng ating bansa, mapapansin po natin yung malawak na kaulapan nito ay tumatama na nga sa ilang bahagi ng Northern and Central Luzon. Samantala dito naman sa may bandang kanlurang bahagi ng Central at ng Southern Luzon at ng maging Visayas, mapapansin po natin yung mga ulap ng pinag-ibayong habagat or southwest monsoon. Kaya bukod po sa tropical cyclone bulletin ay nagpalabas din tayo ng tinatawag nating weather advisory patungkol sa ulan na dala ng bagyong si Nando at ng habagat. Ngayon, tingnan muna natin ano-ano po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal dahil nga sa patuloy na paglapit ni Nando sa Northern Luzon area. Sa ngayon po, lahat ng mga areas na may kulay dilaw ay inaasahan natin na or nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2. Ang ibig sabihin, posibleng makaranas po ito ng malalakas na hangin mula 62 hanggang 88 kilometers per hour in the next 24 hours. So maaaring yung mga ibang lugar ditong naka-highlight ng yellow ay hindi pa nakakaranas, but asahan po natin yan within a 24-hour period. Ang mga lalawigan ng Batanes, ang Cagayan, kasama nga itong Babuyan Island, yung northern at saka eastern portion ng Isabela, itong bandang Apayao, eastern portion ng Kalinga, ito northern portion ng Ilocos Norte. So, ulitin po natin, no? Ang lead time ng tropical cyclone wind signal number 2 ay 24 hours or less. So, not necessarily may mararamdaman na lalong-lalo na dito sa mga areas na bandang kanluran na ng binanggit nating lugar na naka-highlight ng yellow. Subalit, kailangan po natin pagandaan. In the next 24 hours, posibleng maramdaman na po yan. Samantala, yung mga lugar naman na naka-highlight ng light blue, yan po yung mga lugar na sa ngayon ay may tropical cyclone wind signal number 1. Ano pong ibig sabihin nun? Ang lakas ng hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour ay posibleng maramdaman in the next 36 hours or less. Malaki pa po ang palugit ng mga lugar na may wind signal number 1. No? So, makakapaghanda pa ng gusto yung mga kababayan natin dito sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, sa natitirang bahagi ng Kalinga, sa Abra, sa Mountain Province, sa Ifugao, sa Benguet, dito rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, sa buong Ilocos Sur, sa La Union, at wind signal number 1 din po sa Pangasinan, northern portion ng Zambales, northern and central portion ng Nueva Ecija, northern and central portion ng Tarlac at ng Aurora. So, baka magtaka po yung mga kababayan natin dito, no, na wind signal number 1 na pero wala pang nararanasan. Gaya nga po na nabanggit ko, ang palugit or lead time para maranasan yung kalakasan ng hangin na associated with wind signal number 1 ay 36 hours or less pa. Subalit sa mga susunod na bulletin natin, pwedeng ma-upgrade po yung mga wind signal habang patuloy na lumalapit yung bagyong si Nando dito nga sa may bandang Northern Luzon. Kaya dapat maging handa na ngayon pa lamang, maging handa na po yung mga kababayan natin dito sa Northern and Central Luzon. And as much as possible, makipag-ugnayan sa kanilang local government tsaka local DRR officials para po sa patuloy na gawaing pangkaligtasan. Ano naman inaasahan natin pagkilos ng bagyong si Nando in the next 3 to 5 days? So ito po yung analysis natin kaninang alas 8 ng umaga. Ang tinatayang sentro ni Nando ay napakalayo pa dito sa kalupaan ng ating bansa. At bukas ng umaga po, ay inaasahan natin na halos napakalapit na niya dito nga sa may bandang Babuyan Island. No? Tinatayang 170 kilometers na lamang layo silangan ng Calayan, Cagayan bukas ng umaga. Sa darating naman na Martes ng umaga, inaasahan natin itong nakalabas na ng ating area of responsibility sa layong 385 kilometers west ng Basco, Batanes. So ang critical, in terms of pagtawid ng bagyo or pagdaan ng bagyo dito nga sa may bandang Dulong Hilagang Luzon, ay simula po bukas hanggang sa darating na Martes. At pinakikita nga natin dahil sa patuloy na inaasahang paglapit nito sa ating bansa, binanggit natin kanina, posible pang ma-upgrade yung mga wind signal
na nakataas sa mga oras ito at posible pong madagdagan pa yung mga lugar na may wind signal. Samantala, sa darating naman na Miyerkules ng umaga, inaasahan natin ang sentro nito ay posibleng nandito na sa coastal waters ng southern part ng China. At sa darating naman na Huwebes ng umaga ay posibleng nandito na sa may bandang northern part ng Hainan province ng China. So ulitin natin, no? Ito po yung tinatayang pagkilos ng sentro lamang ng bagyong si Nando. Dapat bang maging handa ang Calayan at Batanes? Yes, pati na rin po itong Cagayan and Ilocos Norte dahil nakapaloob pa rin po sila sa tinatawag nating area probability. Ang area probability nagpapakita ng mga lugar na pwedeng tahakin ang sentro ng bagyong si Nando, bukod pa dito sa projection natin ng center track. So dapat maging handa in terms of landfall, itong Batanes, Babuyan Group of Island, itong Cagayan at maging itong bandang Ilocos Norte area. At maaari pang mabago yung mga forecast track natin or maaaring ma-maintain same scenario sa mga susunod nating tropical cyclone bulletin, antabayanan po natin yan. In terms of total paghahanda, hindi lamang sa paglandfall, yung mga binanggit po nating may wind signal, dapat maging handa din po. In terms of rainfall, ano nga ba yung inaasahan natin? Kanina pinakita po natin, no, halos bukas ay nandito na sa bahaging ito, yung tinatayang sentro na ng bagyong si Nando. So, simula ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali, inaasahan po natin yung mga ulan na posibleng umabot na hanggang 200 millimeters dito nga sa may bandang Babuyan at lalawigan ng Cagayan. Samantala, 50 to 100 millimeters sa Batanes at sa Apayao. Ngayong araw din po hanggang bukas, no, may mga pag-ulan na dulot naman ng habagat dito nga sa may bandang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Romblon, Palawan at Antique, 50 to 100 millimeters. Samantala, 100 to 200 millimeters sa Occidental Mindoro. Pero sa forecast track natin, patuloy ang kikilos ng palapit na ating bansa. Kaya't simula naman bukas ng hapon hanggang sa darating na Martes ng hapon, mas maraming paulan na po ang inaasahan natin dito nga sa may bandang Batanes, dito sa may bandang Babuyan Island, Cagayan, Apayao, Abra at Ilocos Norte. More than 200 millimeters of rain na po yung inaasahan natin. Samantala sa ilang bahagi po ng Northern Luzon, makikita natin at ilang bahagi ng Central at Southern Luzon, meron po tayong range ng ulan mula 50 hanggang 100 millimeters, yung naka-highlight ng dilaw, at 100 to 200 millimeters naman, ito naka-highlight po ng orange, in particular Ilocos Sur, La Union, Benguet. So mas malapit sa sentro na ng bagyo, mas maraming paulan po yung inaasahan natin, kaya naging ganito yung projection natin. Simula bukas ng hapon hanggang sa darating na Martes ng hapon. Kasi binanggit nga po natin kanina, ang critical ay simula bukas hanggang sa Martes in terms of pagtawid ng bagyong si Nando dito sa may bandang Dulong, Hilagang, Luzon. Samantala, sa darating naman na Martes ng hapon hanggang Miyerkules ng hapon, or bukas ng hapon hanggang Martes ng hapon po, yung mga pag-ulan pa rin natin dito sa may bandang Palawan at Mindoro, 50 to 100 millimeters naman. Bukas naman ng hapon, yung third day forecast natin, or Tuesday ng hapon hanggang Wednesday ng hapon, inaasahan natin na bahagyang mababawasan ng forecast rainfall. Wala na po tayong ibang kulay kundi sa dilaw sa mga lugar na previously naapektuhan ng bagyo sapagkat by Wednesday afternoon, inaasahan nga natin na tuluyan ng nakalabas ng PAR ang bagyong si Nando. So, in terms of mga pagbugso naman ng hangin, aside sa mga lugar po natin na binanggit na may wind signals, may mga lugar din posibleng makaranas ng strong to gale force wind dahil naman sa pinag-ibayang habagat. Ngayong araw, sa Metro Manila, sa mga lugar sa Central Luzon na walang wind signal, sa buong Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, ganun sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Occidental at Davao Oriental, asahan po ang paminsan-minsang pagbugso ng hangin dahil sa pinag-ibayong habagat. Bukas naman, may mga pagbugso pa rin ng hangin, Metro Manila, sa mga lugar sa Central Luzon na walang wind signal, sa buong Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, sa BARMM, Socsargen, Davao Occidental at Davao Oriental. Sa darating naman ng Martes, pagbugso ng hangin, asahan pa rin sa Metro Manila, sa mga lugar sa Central Luzon na walang wind signal, dito sa Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sa buong Visayas, sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Dinagat Island. So itong mga lugar na binanggit natin, uulitin ko po, ito po yung mga lugar na walang wind signal, hindi direktang naapektuhan ng bagyo,
pero maapektuhan ng pinag-ibayang habagat simula po ngayong araw hanggang sa darating na Martes. In terms of babala ng storm surge, ang pinalabas po nating storm surge warning kaninang alas 8 ng umaga, inaasahan po natin posibleng umabot ang mga wave height mula more than 3 meters dito sa mga lugar na naka-highlight ng red, no? That is the Batanes and the Babuyan group of island. Samantala, mula naman 2 to 3 meters dito sa ilang coastal waters ng northern at saka northeastern part ng Cagayan at maging dito sa bandang Ilocos Norte. At 1 to 2 meters naman dito sa may bandang northern part ng or eastern seaboard ng Ilocos Sur. So maaring madagdagan pa po, ma-upgrade pa yung forecast nating storm surge. Antabayanan din po ang susunod nating issuance ng ating storm surge warning. And basically, yung gale warning po natin sa mga lugar na may wind signal, sa mga lugar na walang wind signal, dapat po wag nang pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat dyan sapagkat inaasahan po natin na magiging maalon hanggang sa napakalon, hanggang sa tuloy na nga makalagpas itong bagyong Sinando in the next 2 to 3 days. Ang lahat po ay pinapayang pa rin mag-monitor sa update ng Pag-asa hinggil sa bagyong Sinando at sa pinag-ibayang habagat. At yung mga lugar na may sa kasalukuyan may wind signal ay pinapayang pong patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managing officers para po sa patuloy na gawaing pangkaligtasan. Ang susunod po nating Tropical Cyclone Bulletin ay ipapalabas mamayang alas 5 ng hapon. Yan po muna ang update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat.